Biyaya raw ng karagatan ang nangyari sa Roxas, Palawan. Ang mga naglalakihan kasing isda, pinupulot lang daw sa Pampang. Pakul. Yung dapak. Samaral. Kalalapad. Kilo-kilong isda, pinupulot lang daw. Wow! Hindi mo na raw kailangan pumalaot. Dahil dito, kahit low tide, kaliwat kanan ang mapupulot mong isda. Pwede ka pa nga raw mamili sa samaral, Buhay na buhay po. talakitok, kanuping, danggit, at iba pa. Sa bayan ng Roxas sa Palawan, ang mga residente sugod sa dalampasigan. Yan o. Wow. Isang araw sa mga pabalik-balik dito para manguha ng isda, ang 29 anyos na mangingisda at vlogger na si Bong. Tuloy-tuloy pa po yung pakuha namin sa ganitong panahon dahil po medyo maganda yung ng dagat, medyo malinaw. Hindi po masyadong makakasira ng mga gamit namin pang fishing dahil ipagkumpara po natin sa January or February na kung saan ay malalakas po yung alon. Ang daming araw nito kada araw. Tinataya nilang nasa 10 kilo. Malaking bagay raw ito para sa mga tulad niyang lumaki na umaasa sa biyaya ng karagatan. Tuwing high tide, inilalatag ni Bong ang lambat. At kapag bumaba na ang tubig, ready na siyang mamulot ng isda na nakapasok sa loob ng lambat. Ganun lang kadali ha? Kapag nag-area po kami ng mga bandang alas 11 ng umaga, bali po mga 2 oras po yan yung pagitan, pwede na po kami mag-harvest ng isda. Ang tawag sa prosesong ito ng panghuhuli, pahubas-hubas, na tumutukoy sa pag-subside ng tubig. Ano-ano kaya ang mahuhuli mong isda, Bong? At makailang kilo ka kaya? Makalipas ang 2 oras na paghihintay, oras na para suyurin ang pampang sa mga nakatagong isda. Yung mga idol, nakaulit tayo ng pakol. Ito po yung pakol na ito. Marami talaga ito siya kapag nagpahibas-hibas kami kapag araw. Pero pag gabi po, bago madaling araw yung pandaw namin, halos wala itong ganito. At may technique raw sila ha para sa mas maraming huli. Mas madalas po yan nakukuha namin sa mga ilalim ng bato, sumisingit po yung mga isda. Kaya po kailangan namin buklatin yung mga bato para po makita namin at makuha namin yung mga samaral o danggit. Sa dinami-dami ng nagkalat na isda, si Bong nakarami ng isdang kanuping. Yan po, buhay na buhay pa po. Nahibasan na lang dito. Umabot lang naman sa halos 6 na kilong kanuping ang napulot niya sa loob ng mahigit 2 oras. Ang kanuping, wag daw ismulin dahil naibebenta raw nila ito ng 120 pesos kada kilo. Dahil nakarami naman ang napulot ng mga isda si Bong ngayon, minarapat din nilang ibahagi ang kanyang mga napulot sa kanilang mga kapitbahay. Good vibes talaga. Kasi po marami rin pong mga kapitbahay namin na tumutulong sa amin. Bali po yung iba po, sinishare namin sa kanila o hinahatian namin sila. Kung may mga ibang isda na hindi na po pwede pang binta, yan po, binibigyan namin sa kapitbahay namin, sinishare na namin. Malaking tulong po dahil hindi na ako magbibili. Malaking tulong po sa amin ito, pang ilang araw na po namin konsumo ito. Maraming salamat po dahil nabinigyan kami araw-araw ni Sir Bongbong po. Pagkatapos mamulot ng mga isda, syempre, hindi rin namin papalagpasin na may pagluto tayo ni Bong. Bong, ano bang specialty natin dyan? Ngayon po, magluluto po tayo ng sinigang. Sinigang na samaral. Naku Bong ha, tawag pa lang ng putahe, nakakakilig na sa asim. Ang lutong ito ay lutong probinsya po. Ito po yung nahuli natin kanina na samaral or kitong. Ito po yung sisigangin natin. Konting ricado. Lagyan po natin ng asin.
Sunod na natin to yung ginayat na isda. Lagay na po natin to yung itlog ng samaral. Hinangon na po natin at lagyan na po natin ng kalamansi. Dito lang natin lalagyan pag inahon natin para hindi pumait yung sabaw ng ating sinigang. Sarap. Malinamnam, manamis-namis. O di ba? Masarap namnamin ang lutong isda kung ito ay iyong pinagtrabahuan. Sandamakmak na isda man ang nagkalat sa pampang ni Nabong ngayon. Hoy, pagkarami! Hoy, pagkarami! Wow! Wow! Hindi naman nila ito ipinagdadamot sa kanilang kapwa. Dahil ang biyaya, patuloy na dadaloy kung ibabahagi sa iba.